Hello mga kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is ipapakita ko sa inyo yung ginawa naming kulungan ng alagang itik namin at saka alagang gansa at saka alagang manok mga kaprobinsya. Nung ginawa namin noon mga kaprobinsya is maganda pa yung yung panahon. Tapos nung umaga is hindi namin natapos, is grabe talagang lakas ng ulan dito mga kaprobinsya. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano namin ginawa yon. Di ko matatbawang tay kaboy. So yan mga kaprobinsya, ito na lang yung natira is 5 sila nung nilipat ko dito, pero kaso yung isa is nakawala. Siguro doon sa sulok nakadaan. So ayan yung mga yung mga lalaking manok or yung mga tandang is binenta ko na, tapos yung mga inahin na lang yung natira o yung mga damulaga. Kasi sila yung nangingitlog, ayan, meron siyang itlog. So ito na yung yung bahay ng na pinagawa ni Tito na bago. So ayan. So lupa lang mga kaprobinsya para mas mabilis mabilis mapunta lang doon sa sa lupa yung kanilang mga dumi at saka mapunta doon sa pababa. So yung kasi yung yung nilalagyan nila na nakulungan ng baboy is baka meron si Titong gagawin doon, pero sa ngayon hindi pa. Pero pinapaayos niya ito para dito ilipat yung mga alagang manok na mga native. At saka dito naman ito yung dito yung mangingitlog yung mga alagang gansa, itik. Pero kaso mga probinsya hindi ko pa na na linis kasi ilang araw ditong umuulan. So ganito yung nangyari Ayan So hindi pa ito natambakan ng lupa. So ayan. So dito nilagyan na lang ng screen. So ito yung unang bahay niya. So ayan. So yung ibang yero doon is nilipat doon sa sa gilid niya para yung ulan at malakas na hangin hindi tumama, pero yung sa itaas is bago yan mga kaprobinsya. So ayan. So kapag hindi talaga maayos ito yung mga paligid, sa kapaligiran niya na ito yung mga screen gaya nito, is makakalabas talaga yung mga alagang gansa. So minsan kung saan saan sila nangingitlog, tapos yung yung kanilang itlog is nabubugo kasi yung yung ginawang kulungan ni Tito dati ito. Kaya nito is yung mga yero is gamit na, nakukumpuni-kumpuni. So ngayon nagbili si Tito ng bago. Sinabihan ko siya na para mas maganda at maano yung mga alaga niyang gansa, mabuo yung mga kanilang itlog at magiging sisiw, kasi nabubugo kapag malakas yung ulan. So ayan, doon is dyan yung kulungan ng mga ng mga alagang manok. Tapos dito naman yung alagang gansa, yung kanilang bahay kapag mangingitlog na sila. So ayan. So hindi pa masyadong naayos mga kaprobinsya. At ito marami pang mga ng kawayan dito. Kasi ilang araw dito na umuulan at malakas yung ulan, grabe talaga. So ngayon okay na din kahit paano nagpakita na si Haring Araw. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, ito na ngayon yung yung nilalagyan ni Buri. Grabe talaga, sobrang putik. Tapos 3 araw dito na hindi humuhupa yung ulan sa amin. So ayan, ganito yung kalagayan niya ngayon. So ayan mga kaprobinsya, ito na lang yung natira dito. Kasi yung kanilang kinukuha is tag 2 kilo. So ito is 1 kilo at 2 guhit. So sabi ng ng mamimili is palakihin lang daw at ibenta.
So yung pag kukuha nila dito yung kilo ng ano ng ganitong manok, yung native is 250 per kilo mga kaprobinsya dito sa amin. So okay na rin mga kaprobinsya, kahit papaano is malaki-laki na rin yung 250 pesos. Yan. So ito na yon. Ewan ko lang kung anong balak dito ni Tito sa kasi hindi na pa pinapakuha yung screen na ito eh. So meron siya daw ilalagay dito. So yan. So yan mga kaprobinsya, sa gustong bumili, ito po yung natira sa 10 biik. So ayan. So yung benta dito mga kaprobinsya is 6.5. Kasi yung yung native na ito is hindi na siya hindi na siya pure na native. Is na crossbreed na siya sa sa Durok. So ayan, so sa 10 sila, ito na lang yung natira. Ayan, so kung gusto nyong bumili, punta lang kayo dito. Ayan. So hindi na kayo malulugi sa 6.5 yung mga kaprobinsya. Kasi malaki na ito yung mga biik. Ayan. Kasi dito mga kaprobinsya is yung namin dito is kapag yung may pera ka, pwede mo na kukunin yung biik. Pero kapag wala, is hindi ibibigay yung biik kasi sobrang mahal ngayon mga kaprobinsya ng ng tawag ito, ng kanilang pagkain. So gamot pa. So kumpleto talaga sila sa sa gamot, at saka yung pagkain nila is maganda din yung quality na binibigay. Kasi mas maganda din yung yung tawag ito, yung kalalabasan ng mga biik kapag binenta. So ayan. So mga kaprobinsya, maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!